Palakpak sa Diyos na buhay. May kasamang sigaw. Hallelujah! Praise God. Hallelujah. Praise God. All truths are parallel. All truths are parallel. Amen? Lagi kong sinasabi, ang blessings natin ay sa salita ng Diyos nagsisimula. At ang salita ng Diyos, ang Diyos natin ay buhay. Kaya kung buhay ang Diyos natin, siya'y nangungusap. Praise God. At siya ay nangungusap in various ways. Audible voice, through His Word, through circumstances, praise God, sometimes through preaching, kaya nga makinig mabuti at huwag babaliwalain ang mga salita ng Diyos na pinag-aaralan kasi yan ay pangungusap ng Diyos yan sa bawat isa. Kaya dapat mag-grow ang bawat isa. Kaya i-check mo, pag ikaw nakikinig, kamusta ang iyong pakikinig? Bumabaon ba? Pag bumabaon, may bunga. May bunga ba ang iyong pakikinig? Yan. Kamusta ang iyong panlasa? Malalaman mo ang isang tao kung may sakit. Bakit? Makikita mo ang kanyang panlasa. Ang salita ng Diyos ay pagkain. At kung pagkain ang salita ng Diyos, ay pag wala kang sakit, ay praise God, maayos ang iyong, yung appetite mo. Praise God. Sa salita ng Diyos, maayos ba ang iyong appetite? Let's pray. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang mangusap, mangunak, kumilos. Bawat salita mo na aming pakikinggan, magkaroon ito ng buhay. Mangging yung mga nandito at yung nasa online, Lord. Upang sa ganon, magkaroon ito ng bunga. Sa iyong salita, Panginoon, sa parable of the sower, aani ng 100-fold, 60-fold, 30-fold. I pray, O God, bawat salita mo ay magkaroon ng bunga, Panginoon. Upang sa ganon, Panginoon, hallelujah, kami rin po, Panginoon, ay mapagpapala at magiging daan din kami ng pagpapala. Thank you, Lord. I-bless mo ang bawat isang makikinig sa oras na ito, in Jesus' name. Amen. Pinag-uusapan natin about the blessing of serving the Lord. Alam mo, kung talagang mahal mo ang Diyos at kung talagang nakilala mo ang Panginoon at kung talagang pasok ka sa Kanyang kaharian, hindi po pwedeng hindi ka maglilingkod sa Diyos. Praise God. Pagmahal mo, paglilingkuran mo. Praise God. Ang totoong nagmamahalan, naglilingkod. Pinaglilingkuran ang isa't isa. Praise the Lord. Amen po ba? Kaya it's so important na tayo ay lumago at matutunan maglingkod sa ating Panginoon. Ang totoong may relasyon sa Panginoon, hallelujah, ay marunong sumamba, no matter what. At hindi may pagpapalit ang araw ng pagsamba mo sa Kanya. Praise the Lord. Kasi kung gusto mong makilala talaga siya, sumasamba ka, itong 3 bagay na dapat niyong i-check. Praise God. Pag ikaw pasok sa kaharian, pag ikaw nakamtan mo ang buhay na walang hanggan, 3 bagay. Sumasamba, nagwo-worship, hindi lang sa church, kundi sa bahay. Nagbabasa ng salita ng Diyos. Uma-attend ng Sunday service. Hindi lang dahil sa gusto ko kayong papuntahin dito, kundi iyan ay katibayan at katunayan na nakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Tatandaan po natin, mga kapatid, praise the Lord, we are on the last days. Hallelujah. Anytime, sa totoo lang, anytime pwedeng bumalik na talaga ang Panginoon. Kaya nga, dapat paghanda natin, huwag babaliwalain ito. Kaya nga, paano ka nakikinig? Pag naririnig mo ang mga salitang ito, tumatalab ba ito sa'yo? Nagkakaroon ba ito ng conviction? Praise God. Kaya nga, titingnan, check mo. Pag alis mo rito, nagwo-worship ka ba talaga sa bahay? Nagpipray ka ba talaga? Sumusunod ka ba talaga? At naglilingkod ka ba talaga? Katibayan yan na nakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Nagbabasa ka ba ng salita ng Diyos? Kasi, kung hindi, saan ang katibayan ng pagmamahal mo sa Kanya? Pangatlo ay talaga bang, hallelujah, gagawan mo ng lahat ng paraan. Sunday is at rest day. Sunday. Kaya nga ang Sunday, gawin mo na talaga ang spelling nun, hindi you, kundi o. Sunday, araw ng anak. Araw ng mga anak. It's a Sunday. Give importance. Matutunan mo yun, matutong magbigay ng importansya. Para sa ganon, ikaw din, bibigyan din ng importansya. Amen?
At sinabi ko noon, ang totoong paglilingkod sa Diyos ay involved sa vision. Kaya nga, mahal mo ang Diyos, mahal mo ang church. Mahal mo rin ang mga mahal mo sa buhay sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Diyos na yung nakamtan mong buhay na walang hanggan ay makamtan din nila. Huwag mong ipagdadamot, huwag mong itatago, huwag mo ring ikakahiya. Kaya ulitin ko, kamusta? Praise God. Sa totoo lang, nagpandemya, ang daming namatay na church. Ang dami ring nawala sa pananampalataya. Even pastors nag-quit. Baka mamaya, nandoon ka na, sa pa-die down ka na, paganyanan ng paganyan. Ang hirap pa naman, mga kapatid, na yung bang na-immune ka na, hindi na tumatalab, ang hirap mawala sa Panginoon. Kapahamakan yan. Hello, amen? Kaya nga, maglingkod sa Diyos ng totoo. Yan. Sumagot ng totoo, gawin ng totoo. Praise the Lord. Ito yung blessings. Okay, ulitin ko yung iba, kasi yung iba lang, isang pasada, review, sa kadahilan ng 2 Sunday pala akong wala. Yan. Praise God. Napagpapala ba kayo doon sa nagsasalita rito, sa nagturo sa inyo for 2 Sundays? May natutunan ba kayo sa kanya? Na-bless ba kayo? Sa Sunday, siya uli ang magpipreach. Gusto nyo? Nakasimangot. Praise the Lord. Praise the Lord. Number one. Pero may nagpapatotoo. Andyan siya. Andyan sila. Praise God na eksakto yung word. Hindi mo napapansin, no? Minsan may tanong ka kay Lord. Minsan may mga bagay-bagay na gusto mong malam. Kasi pag in love ka talaga kay Lord, hallelujah. Lahat ng bagay, iayos mo eh. Tapos nagulat na lang siya na yung question niya, andyan siya ngayon eh. Praise the Lord. Sino? Secret lang. Saan andyan siya ngayon? Andyan sila ngayon. Praise God. Sa face-to-face o sa online? Secret. Yan. Nasa online. Yan, nasa online. Praise God. Eksakto yung word nung Sunday na kung saan, sabi niya, naku po, Apostle, kaya nga sa live group namin, si Lord talaga nangungusap. Minsan may tanong ka, pagkatapos through preaching, pambihira, sinagot yung katanungan mo. Ganyan kasi talaga in love kay Lord. Hello, amen? Kaya number one blessing, review lang to, ay serving the Lord for His glory will secure our future generation. Hindi ka lugim na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Sinisecure niya yung future generation mo. Praise God. And not just your generation, kundi yung mga next generation. Ang totoo kasi talaga, praise God, na talagang na-in-love kay Lord, pati yung next generation mo ay kumikilala sa Panginoon at naglilingkod sa Diyos. Praise God. Yun ang totoo. Praise God. Bakit? Mai-impart mo sa mga sumusunod sa iyo. Yan. It will secure your future generations. Praise God. Okay. Kaya nga, sabi nun sa Genesis chapter 22, babasadahan ko lang ng konti, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, ng Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Sino to? Sino itong tinutukoy? Si Isaac. Sino yung sinasabihan? Si Abraham. Sabi niya, pagpapalain kita at ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nilang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Ang kanyang lipay magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Grabe, no? Magiging sagana sa kanyang tahanan. Pagpapala niya ay walang katapusan. Grabe yun, no? Praise the Lord. Amen? Totoo bang nangyari yan? Totoo bang nangyari yan? O hindi niyo pinaniniwalaan yan? Totoo nangyari yan? Yes. Kanino? Kay Abraham. At sino ang nadamay? Tayo. Praise God. Totoo bang pinagpala ang kanyang anak na si Isaac? Yung sumunod na generation, totoo pa rin bang napagpala? Yes. Bakit? Sino ang pinagmulan? Praise the Lord. Kaya ayusin mo ang pagsamba mo, ayusin mo ang paglilingkod mo, ayusin mo ang pagsunod mo sa Diyos. Ang totoong naglilingkod, sumasamba sa Diyos, ang totoong naligtas ay masunurin, inaayos ang kanyang buhay. At ganado yan makinig ng salita ng Panginoon. Kaya titingnan mo yung katabi mo kung ganado bang makinig ng salita ng Diyos yan. O kaya tutulugan lang niya yung salita ng Diyos. Hindi pwedeng ganun. Praise God. Number 2 is serving the Lord guarantees a good old age. Ang paglilingkod sa Diyos,
Hallelujah. Alam mo, sa totoo lang, ang nakakaalam lang ng ating buhay dito na itatagal ay si Lord lang. Pero bigyan mo siya ng dahilan para pahabain niya ang buhay mo. Amen? Kasi huwag mo sabihin na bata ka. Bata pa ako, mahaba pa buhay ko. Ang daming bata namamatay ng maaga, mga untimely death. Mga untimely death. Praise the Lord. Matanda na ako, malapit na ako. Hindi, ang daming matatanda na tumatagal ang buhay. Hello, amen ba? Kaya bigyan mo siya ng dahilan. Okay. Serving the Lord guarantees a good old age. Praise God. Hebrews chapter 6 verse 12, then you will not become spiritually dull and indifferent. Instead, you will follow the example of those who are going to inherit God's promises. Why? Because of their faith and endurance. Okay. Who will inherit God's promises. Praise God. Because of their faith and endurance. Sabi ng Genesis chapter 6 verse 3, then the Lord said, my spirit will not put up with humans for such a long time. Why? For they are only mortal flesh. In the future, their normal lifespan, ito nang magiging normal lifespan. Normal lifespan will be no more than 120 years. Uy, ang normal pala, 120 years. Ang normal lifespan ng tao, ilan? Praise. Gusto mo bang maging abutin yung 120? Yung iba ayaw yata. Parang gusto nang mauna. Praise God. Gusto mong humaba 120? Sabi ni Lord, normal lifespan daw yun, 120. Kasi dati-rati, tumatagal ang buhay ng tao. Ang pinakamahabang buhay ng tao ay si Methuselah. Ilang taon ang kanyang buhay? 969. Ano? Sa Bible yun, totoo yun. 969 years. Biruin mo yun. Ngayon, pambira, iba nga 70 pa lang, hindi na halos makalakad eh. Pero 969. Pero sabi niya, dahil nga sa naging kasalanan ng tao, naging maikli ang buhay. Pero yung maikling buhay, 120 years. Magsabi ng amen, yung mabuhay ng mahaba, gusto mabuhay ng mahaba. Amen. Praise the Lord. Bigyan mo ng rason. Si Lord. Praise God. Amen? Number 3, serving the Lord in truth will make you shine like the stars. Praise the Lord. Amen? Ano yan? Pag naglingkod ka raw, magsha-shine ka. Katulad ng ng stars. Mega stars. Praise the Lord. Hallelujah. Daniel chapter 12 verse 3, those who are wise will shine as bright as the sky. Grabe, no? And those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. Sandali. Those who are wise will shine as bright as the... Pero yung kasunod, those who lead many to righteousness. Yun daw, mga nag-lead sila saan? Sa katuwiran. Will shine like the stars forever. So, come on, be a blessing unto others. Amen. Hatakin mo sila sa katuwiran ng Diyos. Kaya nga maghatak ka. Bakit? Mag-shine ka katulad ng stars. Forever, Number 4. Ayan. Enjoy serving the Lord and He will give you the desires of your heart. Papersonal ng papersonal. The moment, NCB ito NCB. The moment you enjoy serving the Lord, ayan NCB, sa ESB, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pero sa NCB, enjoy serving the Lord and He will give you what you want. Sa NCB, enjoy serving the Lord and He will give you what you want. Meron ka bang gusto? Meron ka bang mga bagay na gustong makamtan? Meron ka bang ipinagpipray na makantahan mo? Wala yata. Meron ka ba? Praise God. Paano makakarating yan? Paano mo makakamtan yan? Sabi niya, enjoy serving the Lord. Praise God. Amen. But the thing is, hindi lang yung pag nalaman mo na o nakamtan mo na yung pinagpipray mo, hindi ka na maglilingkod. Hindi ganun. Bakit? Babalikan ka later on yan. Babalikan ka. Ang pagiging responsible, hindi ka lugod-lugod sa Diyos yan. Babalikan ka later. Yan. Praise the Lord. Hello. Amen? Sabi ni Neil Anderson, we don't serve God to gain His acceptance. We are accepted, so we serve God. We don't follow Him in order to be loved.
We are loved, so we follow Him. Gets the point? Praise. Ba't ka maglilingkod sa Kanya? Mahal mo siya eh. Mahal mo siya eh. Ba't ka susunod sa Kanya? Pinahalagahan ka niya eh. Praise God. Hallelujah. Kaya mga bagay na nakamtan mo, karapat dapat lang man naman na ibalik mo sa Panginoon. Hello, amen? Hindi ka pupunta lang sa Kanya para makamtan mo lang yung dapat. Praise God. Ibinigay niya na lahat eh. Konting side dish. Yung Matthew chapter 6 verse 33. Familiar ba kayo doon? Ano yon? Anong umpisa nun? Divine. But seek ye first the kingdom of God and His. And then, alin ang mas tanda ng tao dyan? All these things. All these things. Out of order yun. Ang in order ay ano? Yung but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Did you know na yung order is so important in order to experience miracle? Sabi ko nga, nagbigay ako sa sa GC namin na sabi ko, Bible reading ngayong araw na to. Ano yun? Isaiah 38. Verse 1. Familiar ba kayo? Kung hindi, ikukwento ko ng konti. Pero pag kinuwento ko yung familiar na kayo, si King Hezekiah, hari si King Hezekiah, sabi sa verse 1 doon, pinapuntahan ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Isaiah. Sino? Si Haring Hezekiah. Bakit? May sakit siya. Anong sabi ng Panginoon through Isaiah? Ang sabi sa kanya, put your house in order. Why? Because you will not recover. You are going to die. Sinintensyahan siya. Sino nagsentensya? Ang Panginoon. Sino ang ginamit? Si Isaiah. Praise God. Pinasabihan. Sinabi ba ni Isaiah yun? Yes. Kanino? Kay Hezekiah. Put your house in. After he received that warning, after he received that word, coming from a true man of God, and through God, siyang nagdikta. After that, pag-alis ni Isaiah, ang ginawa niyang order ay ano? Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa, hindi siya nagwala, hindi siya kung ano. Ang ginawa niya, he faced the wall, the wailing wall. Kasi kaugalian niya sa Israel. Na mananalangin, lalapit at magsiseryosong manalangin. Earnestly, he prayed. Yun yung order eh. Nag-pray siya. Pagkatapos niyang mag-pray, inutusan ng Diyos si Isaiah uli, na sabi niya, balikan mo si Hezekiah. Sabihin mo sa kanya na narinig ko ang panalangin niya dahil sa kanyang katapatan, dahil sa pag-aayos niya. Order yun Sabi niya, nanalangin siya sa akin, dadagdagan ko ang buhay niya. Hindi hubiro. Yung mga out of order, yung mga bagay na hindi tama, ayusin nyo na habang maaga pa. Darating ang oras, babalikan kayo niyan. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bilang pastor nyo, nagsasabi ako sa inyo ngayon, hindi ko kayo tinatakot. Praise the Lord. Hallelujah. Katulad ng patutuo ko noon, na kung saan nakapag-pray na ako, na dinagdagan talaga, glory to God, hindi dahil sa akin, hindi kakayanan ko yun, kundi ang Diyos, na tinaningan ng doktor na 2 linggo na lang. Naalala nyo yun? Kinukwento ko, lumagpas ng 2 linggo. Tinaningan siya uli, 1 buwan ka na lang, lumagpas ng 1 buwan. Tinaningan siya uli, 2 buwan ka na lang, lumagpas ng 2 buwan. Tapos, pinag-pray ko ulit. Every time natataningan, pinag-pray, lumagpas ng 6 na buwan. Kasi sinabi 6 na buwan, lumagpas ng 6 na buwan, 1 taon. Pag lumagpas ng 1 taon, sabi 2 taon ka na lang. After 5 years, ang namatay, yung doktor. Totoo yan, buhay na patotoo yan. Buhay na patotoo yan. Talagang, kaya sinasabi niya, and the winner is. Pero 7 years or 9 years after, nagdelikado uli. Pinapatawag ako, hindi na po ako pumunta. Bakit? Kasi nawala na rin sa Panginoon, hindi nagpatuloy sa Panginoon. Bumalik sa bisyo, matigas ang ulo. Kahit anong sabihin mo, hindi niya sinusunod, sinusuway niya. Ano man sabihin mo, hindi niya ginagawa. Kasi sabi niya, pag-pray niyo po, sabi ko, wala na po ako magagawa dyan. Binigyan ka ng pagkakataon. Unang-una,
pag binigyan ka ng pagkakataon, unang-una, pag naranasan mo ang kaligtasan, unang-una, pag talagang nagsuko ka ng buhay sa Kanya, nakamtan mo ang kaligtasan, dapat huwag mong sasayangin ang pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Hello, amen? Praise the Lord. Hallelujah. Napakahalaga nun. Huwag babaliwalain. Praise the Lord. Kasi, babalikan ka niyan later on. Praise God. Sana, ang naririnig na ito ay bumabaon sa puso natin. Iayos. Put yourself in order. Pag out of order, pag mali, ayusin habang may pagkakataon. Pag may kasalanan, magsisi habang may pagkakataon. Pero baguhin, huwag ipagpatuloy ang kasalanan. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Kung nagkamali, bangon. Huwag pagpatuloy. Praise God. Kasi bakit? Paano kaya kung abutan ka ng kamatayan nang nandun ka sa kasalanan? Praise the Lord. Yes, ang biyaya ng Diyos ay napakalalim. Ang biyaya ng Diyos ay napakalawak. But the thing is, ano yun? Hindi ka ba natatakot? Huwag babaliwalain ang salita ng Diyos. Pinakamahirap sa lahat, abutan ka ng kamatayan sa iyong kalagayang kasalanan. Ito ay paalala lang. Praise God. Hello, amen? Charles Spurgeon, he who does not serve God where he is would not serve God anywhere else. Ikaw daw na hindi naglilingkod sa Diyos, kung nasaan ka, ay kailanman, kahit saan lugar, hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Kaya kung sa sarili mong tahanan, hindi ka makapag-share, kahit sa ibang lugar, hindi ka rin mag-share. Hallelujah. Kaya kailangan matuto. Huwag babaliwalain ang naririnig. Hello, amen. At sabi ko nga, ang tanging masaserve na maibibigay mo sa Panginoon, pag-share lang ng salita ng Diyos. Kaya nga dito, sa mga susunod na linggo, gusto kong may magpapatotoo, yung mga naranasan mo ay magpatotoo ka rito, mapapurihan ng Diyos, gawa ka na ng outline. Sinabihan ko na si Aaron Mark, may nagawa ka na. Yan. Praise God. Yung mga nakagraduate ng college, hindi nyo ba pasasalamatan ng Panginoon? Ikakahiya nyo ba siya? Nakakahiya ba na i-share na nakagraduate ka? Oh, praise God. Hallelujah. O gagawa ka ng outline. Ano yung outline mo? Una, di ba? Relasyon. Pangalawa, karanasan. Pangatlo, patotoo. Oh, sa palagay mo, hindi involved si Lord? Bakit ka nakagraduate? Bakit? Para maging hamon yan sa mga hindi pa gumagraduate. Na gusto nang tumigil sa pag-aaral. Oh, maging hamon yan. Praise God. Na-involved si Lord, hallelujah, sa'yo, kaya ka na, sabi ko nga hanapin nyo, kaya sinahamon ko itong mga to, na sabi ko, hanapin nyo yung mga dating makabarkada nyo na akala na, alam naman nila na magkakasama kayo na wala talagang tiwala, hindi ka makakagraduate sa totoo lang Pero suddenly, ba't ka nakagraduate? Bakit? Nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon Oh, praise God. Di may naranasan ka, at yung naranasan mo, ipapatotoo mo. Praise God. Hallelujah. Amen? Anhin mo ang pera na walang Panginoon. Ang pera may katapusan yan. Mayayaman nga, naghihirap Ikaw pa kaya, katiting lang. Pero may mahirap na yumaman. Meron din bumagsak, nababangon. Hello, amen? Oh, bakit? May triumphant return. Praise God. Biruin mo yan. Is that an accident? Yung mga word na yun? No, it's not. Talagang si Lord ang nag-arrange ng lahat ng bagay. Praise the Lord. At magkakaroon ng manifestation yan. Buhay yung salita ng Diyos na yan. Mangyayari sa'yo. Amen? Praise God. Kaya, Romans chapter 8, verse 35. Ito'y hamon sa bawat isa. Makinig mabuti, pati yung mga nasa online. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Napakagandang tanong. Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan, panganib, o kamatayan? Sandali. Hanapin mo isa-isa dyan. Alin pa ba ang kulang? Sino daw o alin ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Anong inuna ha? Anong inuna? Kaguluhan.
Ano kaya yung kaguluhan na yon? Yung away-away, nagrambulan? Pwede rin. Pero pwede rin kaguluhan ng kaisipan. Amen? Kaya, in short, ay nalilito ka, nahihilo ka. Siya na kaya o hindi pa? Siya na kaya. Oh. Kaya check nyo. Pag nagkaroon kayo ng jowa, yung jowa mo ba, inilalapit ka sa Diyos o inilalayo ka? Yung jowa mo ba, tinuturoan kang sumunod sa Diyos o hindi? Kung yung jowa mo dumating, dinatnan ka na masipag kang naglilingkod sa Panginoon, at nung dumating ka, nung dumating siya, tuturuan ka niyang hindi sumunod sa Panginoon? Tuturuan ka niyang hindi sumunod? Bakit? Tapos sasabihin niya na kung saan ay nakikinig siya sa Diyos, propeta siya ng Diyos? Nako po. Sana nakikinig ka ngayon. At sasabihin mo, desisyon ko na po ito. Dahil gusto kong magkapamilya. Nakakatakot na desisyon. Kaya ako nagsasalita ng ganito, kasi mayroong ganong sitwasyon. Guguluhin bigla ang paglilingkod mo. At ang pinaniwalaan, sabi ko, sa Panginoon ba yan? Kung sa Panginoon yan, ayon sa salita ng Diyos yan. Alam mo, kung matagal ka nang hindi pa nakapag-asawa until now, ayusin mo na yung bigay na ng Diyos. Huwag magmamadali. Huwag magmamadali. Hindi ko naman kayo pinipigilan eh. Pero kung yung relasyon nyo, ilagay nyo sa tama, huwag sa kasalanan. Alam nyo ba na si Divine at saka si AJ ay mag-boyfriend? Pinakilala na ba nila ang isa't isa? Hindi. Bakit? Kaya tuloy ko itinililihim ko ano mga bagay na, kaya tuloy napupunta sa kasalanan. Praise the Lord. Hallelujah. Sherry May, kailan mo iaayos? Hindi pera, hindi handa. Relasyon ang dapat iayos, itatama. Praise the Lord. Kasi masakit yun. Ako nga nasasaktan, naglilingkod ka na, mawawala ka sa paglilingkod dahil lang sa isang babae at sasabihin mo, dahil gusto ko nang magkapamilya. Nako po. Pambihira yan, Praise the Lord. Pwede kang bigyan ng dalaga. Kung gusto mo, bigay ko sa'yo si RC. Praise the Lord. Hallelujah. Joke lang. Kapatid, nako po. Kaya sino ang makapaghiwalay sa'yo? Sa pag-ibig ni Kristo. Ang mahirap, hiniwalayin mo si Kristo dahil sa pag-ibig mo sa iba. Kaguluhan? Ano pa? Kapighatian? Ano ba ang kapighatian? Kasi, kalungkutan yon. Okay? Kalungkutan? Nalulungkot ka? Nalulumbay ako kung wala ka. Ano pa? Pag-uusig. Ano yung pag-uusig? Yung persecution. Dahil may nangasar, may nagpapahinto sa'yo. Hihinto ka ba? Ano pa? Pagkagutom. Nagugutom ako, ayoko na maglingkod. Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, may sakripisyo. May sakripisyo. Hindi po pwedeng walang sakripisyo. Lahat ng bagay na gusto mong mangyari, na maganda, may sakripisyo, may sacrifice. Ano pa? Kahirapan. Kahirapan bang magpapatigil sa'yo? Ano pa? Panganib. Ito, danger. Pag medyo alanganin, ayoko na. Delikado na ako. Hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Tatandaan nyo, yung 12 disciples na naging apostles, ano yun? They lay down their lives. Karamihan doon, crucified. Si Peter, crucified upside down. Pero hindi tumigil, nagpatuloy. Hello, amen? Ano pa? Kamatayan. Paano kaya pagdating ng persecution? Panginoon o todas ka? Naalala nyo, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, inihagi sa leon, pero anong nangyari? Busog ang leon. Kaya hindi siya kinain.
Shadrach, Meshach, Abednego, inihagis sa apoy. Anong nangyari? Pampaputi ang apoy. May nangyari ba? Hindi. Ganun ang Diyos natin. Kaya kahit kamatayan, huwag mong katakutan pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Ang nakakatakot ay hindi ka marunong matakot. Yun ang nakakatakot. Ang nakakatakot, ang ipinipilit mo, yung sarili mo, yung gusto mo, yun ang nakakatakot. Bakit? Maghihiwalay sa iyo yan sa pag-ibig kay Kristo. Praise God. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi dahil sa pera-pera lang. Paglilingkod ako sa Lord, pagyamanin mo lang ako. Hindi totoo yan. Yumaman ka, hindi ka rin maglilingkod yan. Hindi yan totoo. Kapatid, samantalang, nakalimutan ko na, ang dinidiscuss ko pala, Matthew 6:33, yung kanina sabi kong side dish. Ano ang order of creation? Kaya nga pala, dinidiscuss yung order. Tingnan mo, sa order of creation, ano yung ginawa ng Panginoon? Kailan kinreate ang tao? Pang ilang araw? Ano yung mga naunang kinreate? Huwag mo na isipin para wag nang magulo ang isip mo. Pero lahat ng bagay ay ikinreate from first day to fifth day. Lahat ng kinreate na yon ay para sa pangangailangan ng tao. Amen ba yon? Maging si Lord marunong maglagay sa order. Ano yun? Priority. Pinriority muna niya. Kaya hindi inuna ang isda bago ang tubig. Naintindihan niyo ako? Hindi inuna ang tao bago ang hangin. Inuna muna lahat ng tubig muna bago isda. Pangangailangan muna ng tao bago tao. Kaya on the 6th day yan. After that, on the 7th day, nagpahinga siya. May order si Lord. May priority si Lord. May ayos. Dapat unahin at unahin at unahin. Kung siya may priority, merong order in life. How much more tayo? Kaya, sometimes sabi niya, hindi ako makapaglingkod. Hindi ako makakapag-commit. Bakit? Marami akong ginagawa. No, it's not a question of commitment. It's a question of priority. Praise God. Hindi mo talaga kasi binibigyan ng halaga ang Panginoon. Kaya nga, Sunday mo lang, hirap ka. Hindi mo magawa. Bakit? Iba ang inuuna mo. Pag nag-pray ka kay Lord, sasabihin mo, naku po, kapatid, wake up. Amen? Kaya anong makakapaghiwalay? Sabi niya, kamatayan ba? Ano ang sagot? Verse 37, hindi, with exclamatory point. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay. Bakit? Sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, yan na. Ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. 39. Ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Inisa-isa na yan, mga kapatid. Wake up! Praise God. Amen! Palakpakan mo nga si Lord. Sana maliwanag ito. Sana maliwanag ito. At habang nakikinig ka, maliwanagan ka. Number 5 blessings. Those who serve God will never be forsaken. Yung naglilingkod sa Diyos, kailanman hindi pababayaan. Marunong magpahalaga ang Panginoon. Amen? Psalm 37 verse 20. But the wicked will perish. The Lord's enemies will be like the beauty of the fields. They will vanish. Vanish like smoke. Mawawala yan. Ang mga hadlang mawawala yan. Mahirap kaaway ang Diyos. Praise God. The wicked borrow. Verse 21. Psalm 37. The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously. Verse 22. Those the Lord blesses will inherit the land, but those He curses will be cut off. Kaya huwag gagawa ng mga bagay na kasumpa-sumpa. Amen. Jeremiah 48:10. Maranasan to at makita ng gusto. Cursed are those who refuse to do the Lord's work, who hold back their swords from shedding blood. Tatagalugin ko. Ano yung curse?
Sumpa. Sumpain. Sino? Yung mga, umaayaw na gawin yung trabaho ng Panginoon. Yung tumatangging maglingkod, yung tumatangging mag-share. Simple lang naman, hindi naman kukunin ng oras. Mag-share ka lang. Kasama sa itinerary mo araw-araw, yung makita si Jesus sa buhay mo. Estudyante ka, empleyado ka, boss ka, may business ka, kasama yon na dapat alam nila na ikaw ay anak ng Diyos at isinishare mo ang kabutihan, ang gospel of the kingdom, ang kaligtasan. Praise the Lord. Hello, amen? Pag hindi mo ginawa yan, sabi niya, curse are those who refuse to do the Lord's work. Ano yan? Who hold back their swords from shedding blood. Ibig sabihin, may sword ka, hindi mo ginamit. Praise the Lord. Sabi niya, wala nang sumpa. 1 Corinthians chapter 16, verse 22. Sumpain ang sino mang hindi nagmamahal kay Jesus. Sa Panginoon, I mean. Unang Korinto 16:22 yun. Sa Tagalog, sumpain ang hindi nagmamahal sa Panginoon. Haba, may sumpa pala pag hindi mo minahal ang Panginoon. At matindi yan. Kaya hindi yan biro. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 23, Psalm 37, verse 20. If the Lord delights in a man's way, He makes his steps firm. 24, though he stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. Merong proteksyon sa Panginoon. Amen? 25, I was young, I was young and now I am old. Mula pagkabata, ngayon matanda na ako. Yet, I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Sabi niya, mula pagkabata hanggang pagtanda ko, wala akong nakita na matuwid na pinabayaan. Maging ang anak nila na nanghihingi lang. Kapatid, may proteksyon, may pabor, kailanman, hindi iiwan ni pababayaan man ang taong naglilingkod sa Diyos na buhay. Palakpakan mo ang Panginoon. Come on! Yan Ayan, sa Tagalog, sabi niya, mula pagkabata't ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Grabe sa Tagalog, anong gandang liwanag. O 26, they are always generous and lend freely. Their children will be blessed. See, tindi ng apektuhan. Turn from evil and do good. Turn you will dwell in the land forever. Verse 28, for the Lord loves the just and will not forsake His faithful ones. They will be protected forever, but the offsprings of the wicked will be cut off. Yan ang nakakatakot. The righteous will inherit the land and dwell in it forever. Praise God. Number 6. Praise the Lord. Number 6. Those who serve the Lord will recover. Claim mo yan. Praise God. Yes, Lord, naniniwala ko. Angkinin ko yan. Angkinin mo yan. Yung naglilingkod sa Panginoon, makakabawi, makaka-recover yan. Praise God. Amen? Kaya ang pamilyang ito, makaka-recover yan. Praise the Lord. Hallelujah. Simple lang naman Ang paglilingkod naman, hindi mo naman iiwan yung trabaho mo, hindi mo na iiwan yung business mo Kundi sa lahat ng ginagawa mo, ipakilala mo lang na ikaw ay na kay Kristo, nakakapaglingkod ka nun. Nagsishare ka, nakakapaglingkod ka nun. Kaya nga dapat, sa katrabaho mo, dapat may madadala ka sa Panginoon. Sa school, may nadadala ka dapat sa Panginoon. Pag sinabi mong dinala mo sa Panginoon, nadala mo sa church. Praise God. Hallelujah. Hindi rin sa church ng iba. Pakilala mo siya. Makikita mo yan, kapatid. May bunga yan sa'yo. You will recover. Sabi mo sa katabi mo, makaka-recover tayo. Sino ang pinakamagandang halimbawa dyan? Although na familiar to. Pero yung dinaanan, pinakamatindi. Pero naka-recover. Sino sa palagay nyo? Huwag mo nang ipapakita. Ayan. Anybody. Sino? Si Job. Sino pa? Job nga. Ayaw pa sabihin Si Job. Tingnan nyo para makita natin to mabasa at maintindihan ng gusto. Verse 8. Then the Lord said to Satan, ano sabi niya? Have you considered my servant Job? Ano ang address ni Lord kay Job? Ano? Naglilingkod siya kay Lord? So,
Si Job, naglingkod kay Lord. Amen? Sabi niya, kay Satan, tingnan mo, sino nag-initiate? Si Lord eh. Sabi niya, kay Satanas, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Si Job, may mga kamalian. Nakagawa rin siya ng kasalanan, pero siya naglilingkod sa Panginoon. Tingnan niyo ang tingin ng Diyos sa kanya. Pinagmamalaki siya ng Diyos. Kasi it doesn't mean hindi nagkamali, hindi nagkasala. Nagkasala din yan, pero ang tingin niya blameless, upright. Ganyan katindi, paglingkod ka ng Panginoon. Hello, amen? Siya ang sasalo ng lahat ng yan eh. At ang pinakamatindi niyan, pinagmalaki siya kay Satanas. Sabi niya, umiiwas, lumalayo sa kasamaan. Verse 9, anong sabi ni Satanas? Kasi si Satanas, talagang i-question niya talaga. Bakit? Accuser of the brethren si Satanas. Kaya sumagot si Satanas. Ano sabi niya? Does Job fear God for nothing? Satan replied, kaya ganyan yan. Kaya siya may takot sa'yo. May dahilan. May dahilan. Next, verse 10. Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. Sabi ni Satanas yan, nag-a-accuse. But now, sabi ni Satanas, stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. Para bang sinasabi, subukan mo lang, paranasin yan ng mga bagay na ewan ko lang kung di ka sumpain yan, ewan ko lang kung di ka layuan yan. Kasi si Satanas, gagawin ang lahat para lang tumigil ka. Kaya nga, wake up. Lahat ng klase, pag hindi ka nakuha sa kahirapan, minsan sa kasaganaan kanya kukunin. Kung hindi ka nakuha sa ibang bagay, minsan, alam niya, tinitingnan niya, saan kaya mahina ito? Kaya Daniel chapter 6, hinanapan ng butas si Daniel. Sabi niya, sa trabaho si Daniel responsable. Sa trabaho, wala tayong makikita ang butas dyan. Hindi natin magagawa ng yan. Sa Diyos, may makikita tayo. Sabihin natin na yung laban sa kanyang paniniwala, yun ang gawin natin. Tsak, hindi yan susunod. Kaya nagpagawa sila ng Diyos-Diyosan. Na dapat lahat sumamba doon. Alam nila na si Daniel hindi susunod. Doon siya ginawan. Kaya siya inihagis sa lion's den. Ginawan. Alam kasi, ang demonyong ito humahanap ng butas sa iyo para tumigil ka, hindi ka magpatuloy. Minsan, sa babae o kaya sa lalaki. Hello? Nung wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, masipag ka, masunurin ka. Nung nagka-boyfriend ka o kaya nagka-girlfriend ka, anong nangyari? Kamusta? Masuwayin na. Hindi ko sinabing masama mag-boyfriend, mag-girlfriend. Hello? Andyan ba kayo? Ako, pag dumating ang panahon, at gusto ko rin magkaroon ng apo sa anak ko. Pero ang sabi ko, yung kapwa maglilingkod sa Panginoon, yun ang perfect partner. Hello? Hindi yung perfect crime, yung magsisinungaling kayo sa isa't isa para mapagtakpan. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Ang best partner ay yung kasama mo sa Diyos. Yung bang safe ako na kahit wala na ako sa lupang ito, ang anak ko ay naglilingkod pa rin sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, ako masayahin sa bata eh. Kaya ako, pag oras na kaya sinabi ko sa bihira, yung mga anak nyo, pag napamahal ako, huwag nyo ilalayo sa akin. Praise the Lord. Sakit yan eh. Oh, hallelujah. Hindi ako hadlang na magkapamilya kayo at magkaroon kayo ng jowa. Ako ay naggagayad lang sa inyo. Ayusin nyo. Ilagay nyo sa tama. Amen ba? May demonyo kang gagawa ng paraan. Minsan naman, hindi sa jowa. Minsan naman, padadalan ka ng trabaho. Na maganda ang offer ng trabaho. Pero unti-unti, papagurin ka. Kaya tuloy, mawawalan ka ng oras para sa Kanya.
Hello? Amen? Praise God. Kaya nga, kapatid, kung na-promote ka sa trabaho, sino kaya ang naging dahilan? Huwag yun ang maging... si Lord ang nag-promote sa'yo. Pagkatapos si Lord ang lalayuan mo, huwag. Tingnan mo nakalimutan ko pa rin pala yung order of kanina. Tingnan mo. Ang inuna ng Panginoon, pinrioritize niya, pangangailangan ng tao. Paano mo makakamtan yon? Because of Matthew 6:33. Ang dapat mong unahin ngayon, hindi all these things. Kasi ginawa na niya yun Sa Genesis, lahat ng kailangan, ipinrovide. Kaya ngayon, para mangyari yon, all these things, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yun ang ibig sabihin nun. Ewan ko kung naintindihan niyo ako. Hello, amen? Noon, ang inuna ng Diyos, order of creation, blessings. Yung kailangan ng tao. Ngayon, para matanggap mo yung blessings, the blessings of creation, unahin mo naman ang Diyos. Kaya hindi dumarating ang mga bagay na dapat dumating sa'yo. Bakit? Hindi mo siya inuuna Pwedeng unahin mo, pero katiting lang Hindi pwede yung ganun Hello, amen? Hallelujah. May demonyo na kung saan ipapadala sa'yo. Kasi talagang may temptation, may testing, may mga bagay na kung saan may demonyo. And demonyo talaga yun Kaya sabi niya, now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. Verse 12, ano sagot ni Lord kay Satan? Sabi niya, very well, then, everything he has is in your hands, is in your power, But on the man himself, do not lay a finger. Di mo siya pwedeng saktan, di mo siya pwedeng patayin, di pwede. Sabi niya, then Satan went out from the presence of the Lord. Bakit? Operation sira kay Job. Ulitin ko, may demonyo na kung saan pwedeng sumira ng relasyon mo sa Diyos. Katignan mo yan. Anong ginawa? Binigyan ng karapatan, binigyan ng sige, gawin mo. One day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby. Sandali, alin ang inuna na atakihin ng demonyo? Kay Job. Ano ang inuna? Andiyan ba kayo? Nakikinig ba kayo? Ano ang inuna? Kabuhayan? Hindi. Ano yun? One day, sabi niya, the oxen were plowing and donkeys were grazing nearby. And the Sabians attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. Praise God. By the way, ito ang debatable yan noon pa Pinagdidebatehan namin yan noon pa Bakit daw nangyari kay Job yung ganong pagsubok? Debatable yan. Ano ang dahilan? Saan nakakita raw? Kasi sabi nilang iba, may takot daw si Job. Bakit? Anong katibayan na may takot si Job? Araw-araw yan naghahandog sa Panginoon kasi baka mamaya may nagawang kasalanan ang kanyang mga anak. Kasi nakita niyo, ang mga anak niya nagiinuman, nagaganyan. Kaya naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Kasi noon, di ba, ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamagitan ng dugo ng hayop na ihandog mo. Ginagawa yan ni Job. Kaya, ang sabi, hinanapan ng butas, meron daw takot si Job. Kaya, eto, nangyari. Sabians attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. Ayan na yung unang first attack. While he was still speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you. Pambihira ang daming naatake at laging isa lang natitira. Taga-report. Talagang mahaba buhay ng mga marites, Sino ang natitira? Yung taga-report. Marites, mahaba buhay. And I am the only one who has escaped to tell you. Yung nagsabi, Marites yun. 17, while he was still speaking, another messenger came and said, the Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. Marites uli ang nabuhay.
Sunod-sunod to Ano ba? 18. While he was still speaking, yet another messenger came and said, your sons, ito na pala yun. Yung sinasabi ko na, and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house. Anong ginagawa ng mga anak niya? At saka babae, saka lalaki, anong ginagawa? They were feasting and drinking wine. Kaya mahirap yung anak na hindi nagabayan. Mahirap yung anak na ibang gusto. Biruin mo, nag-iinuman, nagkakasayahan. Ang hirap niyan Praise the Lord. Paano kung ganong kalagayan ka? Kaya ayusin yan Minsan naman, hindi yung anak ang nagwawala, magulang din naman. Yung tatay, yung nanay. Naku po, nakakatakot yan Tatandaan nyo, isa lang ang buhay natin. Praise the Lord. Hello, amen? Ano nangyari? Verse 19. When suddenly, a mighty wind, yung nag-iinuman yung mga anak, a mighty wind swept in from the desert and struck the four corners of the house. Ano nangyari? It collapsed on them and they are dead. At uli, yung Marites uli, and I am the only one who has escaped to tell you. Naku po, sino lang uli natira? Isa. Sino? Yung tagapagbalita. Sino yung tagapagbalita? Marites. Yan, di ba? Praise God. Verse 20, at this, sabi niya, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in what? Worship. In what? Worship. Pambira, sunod-sunod na problema. Matitinding problema. Pinakahuli, inatake. 10 anak yun 7 lalaki, 3 babae. Patay lahat. Anong ginawa niya? Sinira niya ang damit niya. Pagkatapos niya sirain ang damit niya, anong sumunod niyang pinagdiskitahan? Yung ulo niya, sinabunutan niya. Hindi. Sinave pala. Inahit niya. Hindi ko po ito pinagdiskitahan. Hindi ko ito pinagdiskitahan. Praise God. Pagkatapos niyang sirain, ang alin? Ang damit. Ahitin ang ulo. Amen. Kung ibinulalas niya yun. Kasi mabigat yun Namatay yung kanyang mga ari-arian, mga hayop na alaga niya. Doon siya nabubuhay. Yun ang kayamanan niya. Pagkatapos nun, sinira ang damit. Pagkatapos nun, inahit ang ulo, ang buhok. Ano yung kasunod na pinagdiskitahan niya? Anong kasunod na ginawa niya, Lakas niya. Worship. Mas malakas. Worship. Grabe. After ng lahat ng yun, siya ang ginawa niya. He fell to the ground and worshiped the Lord. Amen. Praise God. In spite of, kapatid, huwag mo na antayin matindi ang problema mo bago ka matutong sumamba ng totoo. Praise the Lord. It's a warning. Huwag mong pairalin ang katigasan ng ulo mo. Paano ka nakikinig ngayon? Paano mo tinatanggap ang salitang ito ngayon? He fell to the ground in worship and said, sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Grabe naman yan. In spite of yung ganyan. Hallelujah. Kaya naikukwento lahat yan, pero pinabasa ko talaga yung, para sa ganun, talagang makita at mabasa at malaman mo talaga yung talagang complete na pangyayari kay Job. At mahamon ka ngayon. Hello, amen? Sabi niya, naked I came from my mother's womb. Naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Come on. Palakpakan mo nga si Lord. Praise the Lord. Grabe yan Grabe yan Hallelujah. Ikaw, praise the Lord. Kaya, naku po, ulitin ko rin. Kaya tayo nagkita rito sa church dahil sa relasyon natin sa Diyos. Praise God. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang church. Pag may gusot sa pamilya, may gusot sa anumang mga bagay, huwag mo idamay ang Diyos. Huwag mo rin idamay ang church. Kasi kung ganun ang ginagawa mo, nangangahulugan lang na talagang hindi mo naranasan ang kaligtasan. Hindi mo talaga nakilala ang Panginoon. Bakit? Sa mga bawat pangyayari ang sisisihin mo ang church?
Hindi na ako mag-church yan. Hindi na ako Ano ba kasalanan ng church sa'yo? Ano ba kasalanan ng Diyos sa'yo? Nangangahulugan lang na hindi mo binigyan o hindi ka nagkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos at sa church. Hindi mo talaga nakamtan. Baka wala talagang nangyaring relasyon sa Panginoon. O kaya, tatapatin kita, baka talagang hindi mo naranasan ang kaligtasan. Check yourself. Kaya sabi dito, verse 22, in all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Hindi niya pinagbintangan si Lord. Hallelujah. Glory to the living God. Oh. Kaya, anong nangyari? In spite of that, mga bagay na ganun, anong nangyari? Paano siya nakarecover? Ito yung recovery. Praise God. Job chapter 42. Verse 12. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. Nilagay ko na yan. Sinurtcut ko lang. Pero ikukwento ko na. Alam nyo ba na maging ang asawa niya ay ginamit ng demonyo? Sa Job chapter 2, verse 7, verse 9. Hanggang pababa, ano nang sabi niya? Sabi ng asawa, curse God so that you will die. You might die. Sa pangyayaring yan, lahat. Kasi nangyari, nagkaroon na ng sugat-sugat eh. Sumpain mo ng Diyos mo nang mamatay ka na. Anong sagot ni Job? Praise God. Sa kahirapan lang ba? Pagkahirapan ba, iiwan ko ang Diyos? Kaya nga pagdating sa Job 27 verse 5, hindi ko makalimutan niya. Till I die, I will not deny my integrity. Praise God. Kaya, yun pala, naalala ko na, ang sabi ng asawa ni Job, are you still holding on to your integrity? Verse 9. Curse God that you might die. Pero sagot ni Job sa 27 verse 5 ng Job, till I die, I will not deny my integrity. Wonderful. A true servant of God. Hello, amen? Amen? Totoong sumamba, naglilingkod sa Panginoon. Patunayan mo, kapatid, na yung pananampalataya mo ay totoo sa pamamagitan ng paglilingkod, pagsunod sa Kanya. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang church na kinalalagyan mo. Hello, amen? Praise God. Bakit? Magtatagumpay ka dahil sa Diyos at saka dahil sa church na pinaglagyan sa'yo. Praise the Lord. Hello, amen po ba? Amen! At pagkatapos nun, magbiriin mo sa mga problema, mahalaga yung mga taong nakakausap mo. Tingnan mo, doon mo rin makikita ang totoong kaibigan mo. Amen? Si Job, nung panahon ng mga problemang ganyan, yung mga kaibigan niya, yung maasahan niya, yun ang mga hindi naasahan. Minsan sila pang nagamit, na-expose. Pero yung mga kaibigan ni Job, inutusan ng Diyos. Magpa-pray kayo kay Job. Takay daw. Gusto niyo makarecover? Punta kayo kay Job. Magpa-pray kayo. At ginawa yun. Kinukwento ko na lang. Sa Job chapter 42 yung sinasabi ko sa mga unang verses. Ginawa yun. Yung mga kaibigan niya, nagpa-pray kay Job. After niyang mag-pray, sandali tingnan mo hindi pa siya nakaka-recover si Job Pero tingnan mo, pagpa-pray kayo kay Job. Alam niyo sa totoo lang, minsan mahirap maglingkod sa Diyos, di ba? Pag oras na may mga problema ka, may mga bagay-bagay, may naranasan kang ganyan. Pero si Job, hindi. Minsan mahirap mag-pray. Ililihis ko to. Hindi, magpa-pray kayo kay Job. Ako nga may problema ba't ako magpa-pray sa inyo? Hindi napapansin. May mga pagkakataon. Ako bilang pastor, praise God, minsan may lalapit sa'yo magpapapray. At alamin mo ang problema nila, katulad nung nararanasan mo. Ang tanong, pagpipray mo ba sila? Ang sasabihin mo, hindi, ako nga meron din ganyang problema Sa iba ka na lang. Hindi. Pagpipray mo pa rin. Panginoon, kaya habang pinagpipray mo, pati ikaw, habang pinagpipray mo, Lord, kung kailan naman ako nakakaranas ng ganito, tapos ganito rin magpapapray. Pero Lord, lingkod mo ko, sige ko. Pinagpray sila ni Job. Talagang totoong servant of God. Amen? Eto, masaya. Kung itataas mo bandang taas yung verse na yan, pagkatapos ipag-pray ni Job, pinagpala sila. Sino ang pinagpala? Mga kaibigan? Hindi. Si Job. Kaya kapatid, kahit may problema, mabigat na problema, ayoko na munang matin dyan sa church na yan. Ayoko mo na mag-worship. Hindi mo na ako, no?
ikaw ang nawawalan. Hello, amen? Amen? Si Job pinag-pray. Pagkatapos niyan, tingnan mo, sabi ng Biblia, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. In short, mas higit ang pagpapala ng Diyos kay Job kaysa dati. Amen? Kaya yung mga nakaranas ng matitinding mga problema sa finances, sa trabaho, sa pamilya, sa ano paman, kapatid, humanda ka, makaka-recover ka na, at yung recovery mo, higit pa doon sa dati mong pagpapala. Doble yan. Doble yan. Word of God yan. The Lord blessed the latter part of Job's life. In short, hallelujah. Are you in the middle part of your life? Be ready. Why? The Lord will bless the latter part of your life. Naririnig niyo sa akin. Sabi ko nga, pag nagpipray ako, umaga, at saka pag nagdideclare ako ng healing, Lord, I cancel all the sickness, all kinds of sickness upon my physical body in Jesus' name. And I declare, sabi ko, I declare good health, Lord. I declare that all my internal organs of mine will function properly. Iniisa-asa ko yan. My heart, my lungs, my liver, my digestive system, my pancreas, my kidney, my prostate, my colon, my gallbladder, my bones, even my appendix. Para walang mawala. And I declare good health. I declare normal BP, normal blood sugar, normal cholesterol, normal uric, normal creatinine. Lahat na. And I declare long life, minimum of 110 years. So I am in the latter part of my life. At according to Job, hallelujah, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. Basahin nyo kung anong tinagal dun sa huling verse ng buhay ni Job, 110. Mukhang wala yata kayo sa sarili niyo. No? Praise the Lord. Amen? Masarap mahaba ang buhay, pero baliwala ang haba ng buhay nang hindi mo kasama ang Diyos. Pero pagkasama mo ang Diyos, yung dinadaanan mo, on the middle part of your life, yung mga dinadaanan mo, malalagpasan mo yan, mapagtatagumpayan mo yan, ma-overcome mo yan. Ang dulo nun ay ano? The Lord will bless your latter part. Praise God. Kaya mag-ayos ka. Praise God. Amen ba? Praise God. Pag hindi tama ang ginagawa, mapapagalitan ka talaga, masisita ka. Tingnan mo magtrabaho ka. Yung ayaw mapagalitan, praise God, boss mo, sarili mo. Pag nagtatrabaho ka at mali ang ginagawa mo, matutuwa ba ang boss mo? Kapatid, kaya nga may mga review kan kay Lord, may mga, si Lord may mga nire-review, hindi tama yan. Tingnan nyo, sino yung prophet na na kung saan, nirebuke ng Panginoon, ang ginamit pang-rebuke, asno, donkey. Sino yan? Kilala niya? Si Balaam. Sino nag-rebuke sa kanya? Donkey. Huwag mo nang antayin yun. Kaya makinig ka sa taas mo. Pag hindi ka na sa taas mo, ang susunod na mag-check sa'yo, ka-level mo. Pag hindi ka nakinig sa ka-level mo, ang susunod mag-check sa'yo, mas mababa sa'yo. Pag hindi ka nakinig doon, mas mababa sa'yo, ang mag-check sa'yo, hindi mo kauri. Donkey. Kaso walang donkey rito. Di monkey. Hindi yan biro. Kapatid, learn to listen and obey God's instruction. Praise the Lord. Amen? Tingnan mo paano siya pinagpala. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. He had 14,000 sheep. Dati ilan? 7. 6,000 camels. Dati ilan? 3,000. Alam mo yung camels, parang sasakyan yan Parang kotse yan. Kasi sinasakyan yan ginagamit. Biruin mo 6,000 ang sasakyan niya. 1,000 yoke of oxen. Another yan. Dati ilan? 500. 1,000 donkeys. Dati ilan? 500. Everything has been doubled. Lahat ng yon ay dinoble. And verse 13, and he also had 7 sons and 3 daughters. In short, ay biro mo, nagkanak siya pa ng, parang imposible Pero gawa talaga ng Diyos. Dati ang anak niya 10, 7 lalaki, 7 babae.
Pero this time, nakabawi siya. Pati anak niya, nagkaroon siya uli ng 7 lalaki at 3 babae. Parang imposibleng mangyari yan, ha? Sa totoo lang, ha? Parang imposible. Pero si Lord talaga kung magbalik, lubos-lubos. Seryosohin mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Sino yung mga anak niya? Ito, the first daughter, he named Jemima. The second, Kisha. The third, Keren Haput. Kaya pag ikaw nagkaanak, at babae yan ang pinakamagandang pangalan. Keren Haput. Haput. Praise God. Kisha. Ano pa? Jemima. Pero ang pinakamaganda dyan, Keren Haput. Ito yung mga bikini men, Keren men. Yan na yan. Praise God. At tingnan nyo to. Tingnan nyo. Verse 15. Nowhere in all the land where there found women as beautiful as Job's daughters. Pambihira yan. Yung ipinalit, ganda. Pambihira. Pambihira. Praise the Lord. And their father granted them, an inheritance along with their brothers. Naku, may mana pa. After this, Job lived 140 years pala, hindi 110. Lived 140 years. He saw his children and their children to the 4th generation. Grabe. Ano yun? Ang first generation, apo. Tapos sunod, apo sa tuhod. Tapos sunod, apo sa talampakan. 4th generation, ano yun? Apo sa lupa. Grabe, long life and satisfying life. Apo, di ba? Tapos sunod sa tuhod. First generation, anak pala, tama. O nga pala. Ang first generation, naman, kasi kayo, apo, nakinig tuloy ako. Anak, and then, ang first generation ay anak, and then, apo. And then, apo sa, and then sa, hanggang sa apo sa lupa. Grabe, 140 years. Bakit? He is a servant of the Lord. Kapatid, hallelujah. Hindi ka lugi. Hallelujah. Ang sabi niya, and so Job, verse 17, so Job died an old man and full of years. Praise God. Kaya ano ang challenge ko ngayon? Do you want to secure your future? Serve the Lord. Trust Him. Gawin mo siyang Panginoon. Lahat ng bagay para mangyari, ang uunahin mo ay relasyon mo sa Panginoon. Dapat, para makamtan mo ang lahat ng yan, magkaroon ka muna ng kaligtasan. At paano ang kaligtasan? Kailangan gawin mo siyang Panginoon tagapagligtas. Ulitin ko, hindi yung religion mo ang magliligtas sa iyo. Tanging Panginoong Hesus lang, kasi siya ang tumubos ng ating kasalanan at siyang napako sa krus. Amen? Para masimulan yan, kailangan makamtan mo muna ang kaligtasan. Come on, start your new life sa pamamagitan sa pagsisimula sa kaligtasan. That's the challenge. Ito ang warning. The worst decision you will make is to quit serving the Lord. Nakakatakot yan. Yung huminto. Yung quit serving Him. Nakakatakot. Lalo na pag nandun ka na sa ganong kalagayan, sa ganong level, nakakatakot yan. Kaya kapatid, huwag mong sayangin. Kung ikaw ay nakapagsimula ng maglingkod, praise the Lord. Hallelujah. Lubos-lubos, huwag hihinto. Kung ikaw naman ay nahinto at bumalik, huwag ka nang mawawala pa. Hallelujah. Sa bawat isa sana na makakapanood nito, praise the Lord. Kasi alam ko yung iba nanonood, hindi sumabay sa live stream natin. Kapatid, sana ang salitang ito ay magdala sa iyo para manumbalik ka sa Kanya. Tumayo ang bawat isa. Praise the Lord. Glory to God. Come on. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Just close your eyes. Sabi mo, Panginoon, gusto ko pong maglingkod sa iyo ng totoo. Hallelujah. Yung pangyayari kay Job, nakarecover siya. Kapatid, ngayon ang desisyon, makaka-recover ka rin. The Lord will bless the latter part of your life. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Pinaka-nais ko at inaasahan. Hallelujah. Thank you, Lord God. Bless the name of the Lord. Glory, glory to you, Lord God. Hallelujah. Oh,
Bless the name of the Lord. Praise God. Pinakananais ko at inaasahan sa aking tungkulin. Sa aking tungkulin, huwag akong magkulang. Upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Again, pinakananais ko at inaasahan sa aking tungkulin, huwag akong upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ang aking Panginoon, ikaw, Jesus. Oh, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, maghari ka sa bawat buhay namin. Dalangin ko, Panginoon, maglingkod kami ng buong puso, ng buong katapatan, ng buong kalakasan. I pray, O God, ang bawat salita mo na aming pinag-aralan, mag-manifest sa bawat buhay ng bawat isang ito na tumatanggap, pinananampalatayanan ang iyong salita. Just like Job, Lord, no matter what the attack, Lord, he recovered. Mababawi, makakabawi, at Lord, mapagpapala. Hallelujah. Middle part, last part of life, Lord, bless just like Job. Our future was secured, Lord God, the moment we serve you, Lord. Hallelujah. I pray, O God, na sa bawat isang nandito, naintindihan ng iyong salita, walang magkukwit. Bagkos, Panginoon, paangat, ginagawa ang vision, part sa fulfillment ng vision, hindi lang nakikinig, kundi ginagawa, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Makakabawi, makaka-recover ang bawat isa. True enough, this year is a year of victory. No one can snatch. Walang makakaagaw, walang makakapagnakaw ng pangako mong salita mo na ngayong taong ito ay taon ng katagumpayan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pagtibayin mong bawat isa. Hallelujah. Kabahagi kami, Panginoon, sa pangarap na ibinigay mo sa bawat isa. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Take your seat.